Sa gitna ng makabagong lungsod ng Centec, isang syudad na halos gawa sa salamin, bakal, at mga makinang gumagalaw ng mag-isa, ay isang lihim na hindi kayang ipaliwanag ng agham, isang umiiyak na sanggol na natagpuan sa tuktok ng isang gusaling walang daanan paakyat. Ang bata ay walang pangalan. Wala ring kasarian na malinaw. Hindi ito matukoy ng kahit anong makina. Sa mga mata nito ay may kumikislap na liwanag na tila mga bituin, at sa bawat pag-iyak nito, bumabagsak ang ilaw sa buong gusali. Walang ospital ang tumanggap sa bata. Walang teknolohiyang makabasa ng pulso nito. At sa bawat pagtatangkang eskan ang katawan, naglalabas ito ng mga simbolong lumang-luma, gaya ng baybayin, o mga sagradong panandang nakaukit sa mga sinaunang bato ng Pilipinas. Dahil dito, isang matandang siyentista ang tumawag ng tulong. Kung hindi ito kayang unawain ng makina, baka kaya ng sinaunang karunungan. At dumating nga sila, ang 4 na albularyo. Isa, aling-apong lakay ang matandang manggagamot. Tahimik, puno ng galos ang balat, at palaging may bitbit na bote ng langis na amoy kamangyan. Nakikita raw niya ang aura ng kaluluwa sa pamamagitan ng usok. Siya ang pinakamatanda, at tila ba hindi tumatanda. 2. Kapilar ang tagapagsalita ng halaman. May buhok na kulay berde, hindi dahil sa tinina kundi dahil sa dugo ng halamang gumagaling. Sa bulong niya tumutubo ang mga gamot. Sinabi niyang ang sanggol ay may ugat na hindi galing sa tao. 3. Mang Andoy ang tagatabas ng multo. May itak na hindi tumatalas sa laman, kundi sa mga kaluluwang ligaw. Tahimik at laging nagmamasid. Siya ang unang nagsabing, hindi ito ordinaryong nilalang. Hindi dapat ito iwan. 4. Nanais ka ang manggagawi ng panaginip. Nakakapasok sa panaginip ng tao at nilalang. Tanging siya ang nakarinig ng boses ng sanggol sa panaginip. Sabi niya, ako'y anak ng ilaw, isinilang sa dilim. Saktan mo ako, at matutulog ang mundo. Sa isang lihim na silid sa ilalim ng lungsod, sa kabila ng ingay ng drone at hologram, inalagaan ng 4 ang sanggol. Tuwing gabi, umiiyak ito, at sa bawat iyak, may mga bagay na nawawala. Isang gusali ay biglang nadudurog. Ang mga makina ay tumitigil. At isang gabi, ang buwan ay naging pula. Sila lamang ang hindi natatakot. Dahil alam nila, ang hindi maipaliwanag ay hindi dapat laging labanan. Minsan, kailangang pakinggan. Nilagyan nila ng palamuti ang silid, mula sa dahon ng anteng-anteng, mga bulong sa hangin, palaspas, abo ng halamang gubat at tubig ulan mula sa 7 bundok. Hindi teknolohiya ang ginamit, kundi paniniwala, karunungan, at dasal. At sa loob ng 7 buwan, ang sanggol ay hindi na umiiyak. Isang gabi ng bagyo, dumating ang mga sundalong robot na pinadala ng pamahalaan. Ayon sa kanila, ang bata ay banta sa pambansang seguridad. May mga utos mula sa itaas, dakpin at isailalim sa pagsusuri. Hindi pumayag ang 4, ngunit sa pagdepensa, isang bagay ang nabunyag. Ang sanggol ay hindi talaga sanggol. Nang hawakan ng isa sa mga robot, nagbago ang anyo nito. Tumangkad, nagliwanag, at nagsalita sa wikang nalimot na. Ako si Lakam Aninag, anak ng engkantong pinatay ng kasakiman. Isinilang ako upang gisingin ang sangkatauhan sa lumilipas nitong kaluluwa. Nanginig ang lungsod. Tumigil ang mga screen. Natunaw ang mga cable. Niyakap ng sanggol, ng nilalang, ang mga albularyo. Inalagaan ninyo ako ng walang tanong. Hindi ko kayo kalilimutan. At sa isang kisap ng mata, nawala ito. Isang liwanag na sumabog at naging abo. Nagising ang syudad kinabukasan na wala ni isang gadget na gumagana. Wala ring trace ng bata. Ngunit sa mga bangkita, pader, at salamin, lumitaw ang mga ukit na hindi binura ng ulan. Ang karunungan ay hindi laging gawa sa bakal. Minsan, ito'y hinahawak ang may paggalang.
Ang apat na albularyo ay muling naglakad palayo. Wala nang sinabi, walang paliwanag. Dahil alam nila, may mga bagay na hindi dapat ipaliwanag. At minsan, ang hiwaga ay hindi dapat katakutan, kundi pakinggan. Aral ng kwento. Sa mundo ng siyensya at teknolohiya, may mga bagay pa ring hindi kayang sukatin o saliksikin. Ang takot sa hindi maipaliwanag ay normal, pero huwag kalilimutan ang sinaunang karunungan, ang pakikinig, at ang paggalang sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan.